na ang unang iglesia ay natalikod. Okay, maganda ito pag-usapan to, no? Sa lahat ng mga nakantabay dyan sa ating live ngayong gabing ito, dito sa Doctrinal Talakayan po, may bisita po tayo na member ng INC ni Manalo. Titindigan niya na ang iglesyang tatag ni Kristo ay natalikod. Okay. So, dito na po tayo sa pagbabasa ng ating mga comments sa gabing ito. Silipin muna natin ang ating live sa YouTube. Ayan, sa YouTube natin. Sabi dito, hi, good evening. Sabi ni Mary Jane Sobere. Sobere. Mga kapuntos, yan. Sabi naman dito ni Screw you. Screw you. Good evening, Bro Jando from Cainta, Rizal. Sure jud ni nga live, Brad. Para ni sure jud ni nga live. Kay live man jud ni. To kag replay lang, dili ni replay, may lang man nag-replay kay kuan premiere, no? Ilang nag-replay kay na premiere. Ingon diri si Me Lady Ars, nice intro, bro JD. Ingon si SR sa Gomer. Parang late na ata kayo nag-start, brother. Actually, meron mo kasi kaming meeting sa sa Punto por Punto supporter, supporter general assembly. Pumasok naman ako doon at labas ako pagka 9 p.m. kasi meron po tayong pinagbigyan na bisita from IEC ni Manalo. So niya magkipagtalakayan kay Jared. Kaso nga lang, wala pa si Jared hanggang ngayon. Wala pa si Jared. So ako na munang haharap dito habang hihintay pa ko sa iba na makapasok. Si Buddy Romel, nandito naman si Buddy Romel. Kaso nga lang, nasa misyon si Buddy Romel. Tumatawag na. Ito na. Tawag na siya. Bro, Hello, bro. sensya na. Kaang pa eh. Kumain ka ba? Narinig ba ako? Narinig ka, bro? Hindi. Sige, pwede na. Ilang minutes bibigay mo sa akin? 5 minutes, bro. 5 minutes, 5 minutes. Sige. No? May tanungan din yan, no? Same lang kami ni bro. Sino bang laban sa akin? Ikaw o si bro Alima? Bro, Alima. Taas naman ang tingin mo straight. Ba't mo hinahanap si Alima, bro? Bro Paul Alima yun, di ba? Wala akong binabanggit about Paul Alima. Sabi ko magtalakayan tayo. Patunayan. Sorry. Patunayan mo. Baka siguro pumutol yung signal ko kaya akala ko si Alima. Sige. Sensya na. Kung gusto mo si Alima, bro. Sige na, bro. Gusto mo si Alima, face-to-face debate yung gusto nun. Lalaban ka sa face-to-face debate? Kung Manila lang, walang problema. Kaso Bowlman kayo. Pupunta ng Manila yon kung gusto mong puntahin ka sa Manila, no? Pero hindi sa baluarte mo. Sa neutral ground yon. Oo, sa mga luneta, pwede yan. Hindi rin depende sa kanyang lugar, pero hindi siya yata sa mga ganyan na lugar. Kung saan is... Mga bay. Dapat neutral ground. Face-to-face debate yung kay Alima. Ang tanong ngayon, kung makakaharap ka ba dahil may otorisasyon ka ng iglesia nyo na otorisado kang humarap sa isang debate? Yan ang tanong dyan. Ang tanong... Umpisa na natin to, bro. Kasi ang pinapanigan ko ay tunay na doktrina ng Biblia at tunay na doktrina ng Iglesia ni Cristo. Yung tatag ni Manalo. Yun yung doktrina ng Biblia. Sige, so patunayan mo na ayon sa Biblia na talikod ang unang iglesia. Go ahead, bro. For 5 minutes. Sige. Mali na signal ko, no? Para hindi sayang naman. Sige, sige, no?
Paano ba natin malalaman kung unang iglesia na itinayo ni Kristo ay natalikod? Sa panahon niya. Ang panahon ni Kristo ay siyang tinatawag ng Biblia na huling panahon. Ano ang katunayan na ang huling panahon ay panahon ni Kristo? Pakinggan ninyong unang Pedro 1:20, salin ng Juan Trinidad. Sabi, nasa isip na siya ng Diyos bago nilikha ang sanlibutan. Ipinakilala lamang siya sa huling panahon dahil sa inyo. Maliwanag, ang huling panahon ay panahon ni Kristo. Meron bang nakalagay sa Biblia ang huling panahon? Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya o iiwan ng iba ang kanilang pananampalataya? Meron. Pakinggan ninyong unang Timoteo 4:1-3. Sali ng magandang Biblia version to. Ganito mismo mababasa. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ibang pananampalataya. Ibang salin, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at susundin nila ang mandarayang espiritu at mga aral ng diablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budi ay may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. 3. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uring pagkain o lamangkati sa ibang salin mababasa. Maliwanag, ang huling panahon ay panahon ni Kristo. Ang iba daw ay magsisitalikod sa pananampalataya o iiwan nila ang pananampalataya at susunod sa aral ng diablo. Ano yung aral ng diablo? Una, pagbabawal sa pag-aasawa. Kanino natupad? Sa mga pare ng Katolik. Ngayon, ikalawa, ipagbabawal nila ang iilang pagkain lamangkate. Kailan nila ipinagbabawal? Tuwing Biyernes Santo o mahal na araw. Pansinin ninyo, mga palengke, sarado yan, walang tinda, mga karne. Kung meron man, hindi sila naniniwala na pinagbawal ang lamangkate. Sa mga Katolik kasi, wag sanang magagalit, no? Tuwing mahal na araw o Biyernes Santo, ipinagbabawal ninyo ang pagkain ng iilang lamangkate. Sa inyo natupad yan. Ngayon, ano pang katunayan na natalikod ang unang iglesia ni Kristo o kawan sa Gawa 20:28? Pakinggan ninyo yung Gawa 20, may talatang 29. Ganito mismo mababasa. Alam kong pagkaalis ko'y magsipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan o INC. Maliwanag, natalikod ang unang iglesia o INC dahil nakapasok ang ganid na lobo at sinira ang kawan o INC. Kaya napatunayan ko ang unang iglesia ay natalikod. Pagkat ang paksa namin malinaw, patutunayan ko ang unang iglesia o INC natalikod. Napatunayan natin ngayon. Sabi ni Kristo, kung natalikod ang unang iglesia ni Kristo, mayroon pa siyang ibang mga tupa na wala sa panahon niya o first century na bababasa yan sa 1:16 mababasa. Mayroon pa siyang iglesia ni Kristo sa hinaharap o future at magkakaroon siya doon ng isang pastor. Sapagkat sa 1:11, ang unang pastor na noon ay si Kristo. Sa 1:11 mababasa yan. Sa 1:16, mayroon ding iglesia ni Kristo sa hinaharap. Sisimulan niya ng isang pastor. Ano bang ibig sabihin ng pastor? Ay, may isang referensya tayong pagbabatayanan. Ayon sa Cruden's Complete Concordance, page 16. Angel is a literally messenger. Genesis 24:7 mababasa. First definition, celestials being messengers of the church. Second definition is a minister, pastor, usugo o angel is a messenger of God. Sisimulan daw ng isang pastor, usugo, na ang pagkatatang ng iglesia ni Kristo sa hinaharap. Kailan natupad yon? Yung sa mga wakas ng lupa. Na tinutukoy din sa Isaiah 41:9, yung natalikod na iglesia ng una ay
meron pang iglesia ni Kristo na magmumula sa hinaharap mo future. Sisimulan daw ng isang sugo yan. Kaya ang iglesia ni Kristo 1914 ay sakto sa pagkatatag sa hula ng Biblia na lilitaw sa mga wakas ng lupa. Ayon sa isang official sources, page 221, isinagawa ang unang digmaang pangbuong mundo noong July 27, 1914, ang unang pagsalakay ng Austriano sa Serbia. Kailan naganap ang mga wakas ng lupa? Ang unang digmaang pangbuong mundo? Bro, Noong time out 27. na, time out na. Yes, bro. Bro, time out na. Bro, ba't bigla ka napunta sa pagkatatag ng iglesia? Eh, ba ang topic natin ngayon, natalikod? Bro, napatunayan ko na. Yun nga yung Hindi, unang Pedro 1.20, unang Timoteo 4.1.3, gawa 20, may talatang 29. Ang kinaklarify ko dito, yung iglesia. Wait lang Ng bro, unang iglesia na- wait lang bro Kung sa tingin mo ay napatunayan mo na dun na, ba't ka biglang tumakbo doon sa huling digmaan, muling itatayo ng kinikilalang sugo? Hindi yun ang topic natin. Maliwanag ang sinabi ko sa'yo. Yun na. Mag-focus ka sa topic na ibinigay ko na natalikod Bro, ang ganito. unang iglesia. Yun, napatunayan ko na. Oh, eh di kung Ngayon, napatunayan mo, kasi sabihin mo, sa kung unang- napatunayan mo na, Ang iglesia kasi yun nga, natalikod. yun nga bro, kung sa tingin mo napatunayan mo na, sabihin mo lang bro, napatunayan ko na bro, tapos na ako bro, yun lang. Kakasabi ko lang sa'yo, marami mo sinabi sa'yo eh, huwag kang pupunta sa ibang issue. Sige, pwede One na yan. topic at a time. Pupunta Diba? ba doon sa nilatag ko, bro? At lahat tutol ako bro. lahat bro, tutol ako bro. Sige, ating isa-isahin dito, no? Itong ginamit mo na unang Pedro 1.20, may sinabi ba rito bro na natalikod ang unang iglesia ni Kristo? Wala. Pero mauunawaan dyan sa unang Pedro Wala. 1.20, ang huling panahon ay nagsimula sa panahon ni Kristo. Okay, so ibig Ako, sabihin, sa unang tinatanggap Timoteo- mo, so ibig sabihin mo, tinatanggap mo bro, sa unang Pedro 1.20, hindi ito patunay na natalikod ang unang iglesia, tama? Hello bro? Wala, narinig ba ako? Nakamute, sorry. Ah, Ang- wag kang mag-mute. Wag kang mag-mute mo na bro. Pakisagot tanong bro, ibig sabihin ba itong ginamit mong unang Pedro 1.20 ay hindi isang patunay na natalikod ang unang iglesia? Yan ang patunay. Ang huling panahon kasing tinutukoy, nagsimula yun sa panahon ni Kristo. Sige, Ang sagot ko dyan, unang Timoteo wait lang 4:1-3. bro. Ang sabi, Wait sa lang bro, mga huling ilalabas ko panahon, muna bro. iba'y Bro, magsisitalikod sa pananampalataya. wait lang bro, ilalabas ko muna yung sinasabi ng unang Pedro 1.20 at ating klaruhin dito kung kasi gusto ko lang ipaalam sa mga nanonood ngayon kung itong paliwanag nyo ba is paliwanag nyo lang at hindi naman out of kung paliwanag nyo lang out of context, talaga hindi ko tatanggapin yan. Kasi paliwanag nyo lang out of context pa. Kaya ating iko-contextual. Unang Pedro 1.20, sabi dito kasi bro ganito. Sakali ng 1 Trinidad basahin mo. Ito bro. May binanggit diyang huling panahon. Ay, wala ko ano doon sa huling panahon. Kasi ang issue kasi sabi mo kasi, patutunayan mo na talikod ang unang iglesia. Ito muna ha. Bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. So itong huling araw tututukoy mo, ito yung panahon ni Apostol ni Kristo. Ito, huling araw na ito. Yung term na huling araw, sa ibang salin huling panahon, yan yung panahon ni Kristo. Malagi. Yan siya'y pinakilala. So dito mo, itong tutukoy mo na dito nagsimula ang pagtalikod. Ang tinutukoy ko sa unang Pedro 1.20 bro, nagsimula ang huling panahon sa panahon ni Kristo. Nagsimula ang pagtalikod, unang Timoteo 4:1-2. Salin na magandang Biblia, basahin mo. Ang iba'y sa huling panahon, ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya. Panahon ni Kristo yon. So dito sa unang Pedro 1.20,
ang ipinapahiwatig mo lang dito, ang huling araw nagsimula panahon ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, uling panahon, diyan siya pinakilala. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa next na talatang binigay mo. So, sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Okay, maganda itong talakay itong talatang ito. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. So, basahin natin bro ha. At isa-isahin to. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Ayon dito bro, tatalikod ang iba o tatalikod ang lahat? Hello bro. Wala, naririnig ako. Sige bro. Ano yung sabi dito bro, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Nasaan dito yung context at natatalikod ang lahat? Saan dito yung bro, yung context mo na tatalikod ang lahat? Kasi ang tema mo kasi natutunayan mo, natalikod ang unang iglesia. Dapat lahat. Hindi iba, wag yung iba. Ibigay mo sa akin yung lahat. Hello bro. Nandiyan ka pa ba? Hindi na siya nagsasalita. Hello bro. Gerald. Salita naman bro. Wala, naririnig ako, bro. Hindi kita naririnig bro. Hindi kita naririnig. Pagkisabot bro. Ayon sa talatang ito bro, Ay, naririnig mo ako. Ngayon, naririnig. Loading. Ngayon, naririnig kita ngayon. Sa talatang ito bro, ang sabi kasi, sa mga huling araw, tatalikod ang iba. Hindi naman to tatalikod ang lahat eh. Ang tatalikod ang iba. Sang-ayon ka ba rito na ang sabi, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos? Tama ba bro? Yes. So, Kaya binanggit dyan, bro. Makinig ka. sige. Kaya sinabi dyan, sa mga huling araw, huling panahon, sa panahon ni Kristo yan, ang sabi, ang ibang mananampalataya nila ay tatalikod. Sa madaling salita, ang ilang mga tagasunod ni Kristo ay tatalikod doon sa pananampalataya nila sa Diyos. Bakit? Sa Gawa 20:29, nakapasok ang ganid na lobo at sinira ang kawan. Wait lang bro ha. Wait lang bro ha. Sa talatang ito ba bro, natalikod ang lahat o ilan lang ang natalikod? Ilan lang. Okay, ilan. Okay. Sabi dito, Kaya di ba binanggit dyan, ang iba sa pananampalataya ay sa huling panahon, tatalikod ang ibang mananampalataya nila sa Diyos. Yung mga naabot na napangaralan ng mga apostol, yun yung mga hindi taus-pusong sumampalataya doon sa iglesia. Ngayon, si Kristo nasa langit na, ito makinig ka, si Kristo nasa langit na, mga apostol patay na. Kaya binanggit diyan ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa huling panahon. Kaya sa Gawa 20:29, nakapasok ang ganid na lobo at sinira ang kawan o iglesia. okay, Sinira ng mga lobo. So, ibig sabihin, tinatanggap mo na sa talatang ito, iilan lang ang natalikod. Tama? Iilan, susunod nga sa aralang demonyo. Ilagay. Ilan. Pero, so, tinatanggap mo nga. Actually nga sa aralang demonyo. Okay. Pagdating sa Gawa 20:29, nakapasok na ang ganid na lobo at sinira na ang iglesia o kawan. Kaya nga sabi ni Kristo, kung natalikod ang unang iglesia, mayroon pa akong iglesia ni Kristo sa hinarap. Kasi alam ni Kristo, ng unang iglesia niya ay matatalikod, nakapasok ang ganid na lobo, Gawa 20:29. Ayun na nga. Sinira ang kawan. Yun na nga bro. So, tinatanggap mo dito, kina-confirm mo na iilan lang ang natalikod. Okay, so dito sa latang ito, kina-confirm mo na hindi lahat kasi iilan lang. Sabi naman dito, susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu. So yung mga tumalikod dito ay susunod sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya. So yung mandarayang nagturo sa kanila, at mga sinungaling, walang konsensya, ang tinuro nila yung mga tumalikod sa pananampalataya, no? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Sinong nagbabawal ito sa pag-aasawa, bro? Yung nagtuturo sa kanila ng maling aral
o yung tumalikod sa pananampalataya? Ito bro, siyempre kaya tumalikod ang iba sa pananampalataya sapagkat may nagturo nga na mandaraya Ang unang itinuro ipagbabawal Yun na nilang nga bro, pag-aasawa. Kanino? yun na nga bro, ang tanong ko sa'yo kasi to, sabi mo kasi ang unang iglesia is tumalikod yung iilan tumalikod. Yung mga tumalikod na yung sa pananampalataya, tinuruan ng mga mandarayang tao at mga sinungaling, at ang kanilang tinuturo, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. So, ang tanong ko sa iyo, ayon sa talatang ito, sino ang nagbabawal sa pag-aasawa? Yung nagtuturo ng mandaraya o yung tumalikod sa pananampalataya? Yung nagtuturo ng mandaraya, ang Okay. tinuturuan ng mandaraya, yung tumatalikod sa pananampalataya. Okay. So, yung nagtuturo na mandaraya, sino yon? Yun yung mga huwad na propeta, Mateo 24:24, Mateo 7:15, Mateo Juan 4:1-2, na Ah, mga nagpapanggap na sige bro, nakadamit sige bro. tupa. Sige bro, sino? Nagpapanggap na Sige nakadamit tupa o bulang propeta. sabi kasi ni Apostol Pablo kasi dito is nagtuturo ang mandaraya na ito upang sa mga iglesyang tumalikod na. So yung iglesyang tumalikod na, sino ito? Ano bro? Ano bro? Yung tumalikod sa pananampalataya na iglesia, sino ito? Ito yung iglesia ni Kristo. Yes. Okay. So yung nagturo sa kanila ng maling aral, sino yon? Mga yun, mga hindi iglesia ni Kristo yon. Noong So unang siglo. nung unang siglo. Sapagkat mababasa sa Biblia, pinagpauna ni Kristo, Mateo 7:15. Okay. Nagpapanggap sila ng mga tupa, ngunit ang tupa ay mga lobong maninila. Okay. Kaya sa Gawa 20:29, mababasa din, yung lobong maninila nakapasok sa loob ng kawan at sinira ang kawan dahil sa matinding galit ng lobong yun. Okay. So ibig sabihin tinatanggap mo dito ang nagtuturo sa kanila ng kasinungalingan yung hindi kaanib sa iglesia at nagtuturo sa kanila na ipinagbabawal ng pag-aasawa. Meron ka bang maibigay sa akin kahit isang tao man lang sa first century sinasabi mo na nagtuturo na bawal ang pag-aasawa? Merong diwa bro, sa diwa. Sa Mababasa. Sige, sa diwa bro. Nandiyan na. Pwede ka ba magbigay ng isang pangalan bro sa panahon ng first century nagtuturo na bawal ang pag-aasawa? Walang dinidefine ang ni Kristo na ito. Halimbawa, si John de Labado, sinabi ni Kristo, sabi niya na bawal mag-asawa. Hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Wait lang bro. Wait Wait lang bro. Sabi mo kasi kanina, narinig ko malinaw eh. Sabi mo kasi kanina, tinuruan sila ng mga, yung tumalikod sa first century, kasi ang pagtalikod nagsimula doon sa sa First Timothy. So ito yung panahon sa first century. At nang sila tumalikod sa pananampalataya dahil may nagtuturo sa kanila ng maling aral, yung aral ng demonyo, kung saan ipinagbabawal nilang pag-aasawa. So sabihin, yung pagbabawal ng pag-aasawa, nagsimula ito sa first century, batay sa paliwanag mo. Ang tanong ko ngayon, meron ka bang maibigay sa akin na pangalan noong first century na nagtuturo na bawal ang pag-aasawa? Meron. Sino bro? Sino? Makinig ka bro. Sino bro? Makinig ka muna. Sige. Define ko Ang huling panahon ni Kristo yon. Hanggang sa kasalukuyan natin ngayon, panahon tayo ngayon. Ngayon, ang pangalang binabanggit ko diyan, hindi sa Biblia, mga paring Katoliko patuloy, Father Darwin Gitganon na bawal. Wait lang bro. Out of context ka bro, kasi ang sabi mo kasi kanina, ang pagtalikod nagsimula, bro, wait lang ha. Wag mong babaluktutin yung mismong mga paliwanag mo, bro, kasi hinahabol ko yung paliwanag mo eh. Ang sabi mo kasi kanina, bro, ang sabi mo, hindi ako naghahanap ng letra por letra. Hindi ko ugali ang maghanap ng letra por letra. Ang sabi mo rin bro, sabi mo, mayroon ka bang maibigay na pangalan sa Biblia na first? Hindi, wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi, bro, na sa Biblia mo kukunin. Kahit sa history, bro, na sa first century, merong, sabi mo, bulaang propeta. Sige, go ahead. Bulaang propeta
na hindi kaanib sa iglesia, nagtuturo na bawal ng pag-aasawa sa first century. Magbigay ka lang ng isang pangalan, kahit wala sa Biblia, hanapin ko lang sa history, bro. Magbigay ka ng pangalan na nagbabawal na sa pag-aasawa sa first century pa lang, kasi doon nagsimula ang pagtalikod eh. Hindi, ang sagot ko dyan bro ay ipinagbabawal nilang pag-asawa sa pamamagitan ng diwa. Kanino natupad? Sa mga Hindi, pagpapapa- bro, wait lang. Ano? Eh, di ba? Ikaw ba? Ang sabi mo kasi kanina, ganito ha, ulitin ko, paliwanag mo kanina ha, ang pagtalikod, nagsimula sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Sabi mo kanina. So, doon nagsimula. At batay sa ating binasa, sa verse 2, ating balikan na, malinaw sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba. Itong huling araw na ito, binanggit mo to kanina bilang panahon pa ni Kristo. Tatalikod ang iba. So, ang iba tumatalikod sa pananampalataya, susunod sila. Yung mga tumalikod sa pananampalataya, wait lang ha. Wait lang muna, mukhang na ano yung microphone ko. Naririnig mo ba ako dyan? Okay. Yung yung mga tumalikod, sumunod. Tinan mo talata mismo ha. Yung mga tumalikod, sumunod sa mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Bro, narinig mo ba ako dyan bro? Mukhang nawala. Wait lang ha. Humina yata internet ko. Internet ko. Wait lang ha. Bro, wait lang. Nawala siya. Ating tawagan ulit kasi nawala. Oy, no answer man. Wait lang ha. Uy, no answer talaga siya oh. Ate i-dial. Ito. Ganda to kasi. Hello bro. Hello, narinig ako. Ayan. Ang isipin ko eh. Oo. Kasi Nakacharge kasi ako habang kasi ako bro, pag ako talaga nag-aral ng Biblia, talaga pag-aaral ng Biblia talaga ito, ano? Sabi dito sa balikan yung ginagawa sa talata ha. Sabi sa talatang ginamit ko kasi kanina, unang Timoteo 4:1, malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, yung huling araw na ito panahon ni Kristo, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Sa kanilang pagtalikod, susunod sila. So, mayroon silang susundan. Pagtalikod nila, may susundan agad sila. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya. Tinanong kita kanina, itong mga taong mandaraya na ito, sino ito? Sabi mo, mga bulaang propeta yan. O sige, noong first century. Kasi ang pagtalikod nagsimula sa first century, batay sa'yo. O, di ba? So, sa pagtalikod nila, may nagtuturo sa kanila na mga mandaraya. Tinanong kita, sino to? Sabi mo, mga bulaang propeta yan na hindi kabilang sa iglesia. So, huwag ka tatakbo sa panahon natin ngayon. Dito muna tayo sa panahon na ito para makuha natin yung context ng talata. Hindi tayo ma-out of context ba? Sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang Ano? Sige. Kasi tinututulan mo ang huling panahon no. Naniniwala ka Wala akong bro, wait lang bro ha. Wala akong tinututulan sa huling panahong sinabi mo. Ang sa akin ngayon bro, ang tinatanong ko bro, mayroon ka bang maibigay sa akin na noong first century may nagturo sa mga tumalikod sa pananampalataya na bawal ang pag-aasawa? Yan ang tanong ko. Nawawala siya. Ay, nawawala. Wait lang ha. Wait lang. Nawawala siya. So, ating balikan. Oh. Nawawala yung ating signal. Mahina ang signal kasi. So,
napuputol-putol, ano? Okay, okay lang. At least, kapag-continue tayo pa rin, mahina ang signal. Ating muling tawagan tong ating bisita ngayon kasi naiipit siya, naiipit. Tignan natin sino mga kasama natin nandito ngayon sa Zoom. Uy, nandiyan na ba si Brother Jared? Hello, bro! Hello, bro! Bro Jared, pwede ka mag-unmute anytime, Bro Jared, ha? Bro! Gerald! Do you hear what I hear? Hello, Bro Gerald. Bro Jando, magandang gabi sa'yo, Bro Jando. Ang balak niyan, bro, iipitin ka niyan kasi ganyan yung style ko nun para palabasin ng Catholic Church ay tumalikod. Ngayon, ang babasahin niyan yung references na ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa page 396. Ngayon, ang nakalagay doon, ang disiplina ng Iglesia Katolika pinatupad pa ng una sa pamamagitan ng mga saserdote pari na bawal mag-asawa. Ngayon, iuugnay ng mga sulpot yan sa 4.1 ng unang Timoteo para palabasin na tayo yung tinutukoy na tumalikod doon. Yan ang gagawin niya sa'yo, Bro Jando. Alam ko na yung style niya. Natutunan ko sa ministro yan Maganda to kasi yung paliwanag niya kasi yun ang naglalaglag sa kanya Sabi niya kasi kanina, ang pagtalikod nagsimula sa 1 Timothy kasi huling araw panahon ni Kristo, doon nagsimula ang pagtalikod. Ayun sa Biblia naman, pagtalikod ng mga tao, sila'y sumunod sa aral ng demonyo na tinuturo ng mga taong mandaraya at sinungaling. So may nagtuturo sa kanila. Pagtalikod nila, may tagapagturo sila. At ang nagtuturo na yon, nagbabawal na sa pag-aasawa. So ang pagbabawal sa pag-aasawa nagsimula 1st century pa lang. So kinuhuli ko yung context niya rito. At nakita naman nahihirapan siya, no? Paano niya kayo papaliwanag to ngayon? Tatawa ko rito. Atin tawagan ulit. Hello, bro! Bro Gerald! Naririnig mo na ba ako? Bro Gerald, salita naman dyan, bro, para ano ko naman na naririnig mo ko. Kasi naririnig ako ni Jared dito Ito maganda kasi out of context sila magpaliwanag. Ating i-contextual. Hello, bro! Gerald! Nag-out na naman ulit. Naku, ano ba naman to taong? Enjoy ako rito. Ito yung maganda. Kung talagang aralin talaga yung unang Timoteo 4, hirap sila rito Nahirapan siya. Di na sumasagot Calling na lang tayo ng calling. Di na sumasagot, Bro Gerald. Di na. Ayun. Hello, bro. Hello. Okay. Sorry, for connection nakalagay sa akin for connection kaya mabagal. Kahit naman dito, mabagal ang internet ngayon dito kasi yung aming internet talaga up to 600 Mbps pero ngayon, kbps na lang. Talaga mahina ang PLDT ngayon. Okay, so sa'yo dyan, Jared, malakas signal mo dyan o mahina? Bro Jared, sa'yo dyan, malakas signal o mahina? Okay lang naman signal. Sa akin, malinaw ba ako kay Bro Jando? Minsan nagla ka nawawala, napuputol ka bigla. Kaya nga for connection, connecting nakalagay. Sige bro, ating balikan yung talata kanina bro. Kasi i-contextualize natin para di tayo ma-out of context. Sabi kasi sa talatang ito kasi, ating ulitin ha, sa huling araw, ito panahon ni na Kristo, yung iba tatalikod. Dahil tumalikod yung iba, ang reason, susunod sila sa mapanlinlang na mga espiritu na tinuturo ng mga taong mandaraya. So tumalikod sa pananampalataya kasi may nagtuturo sa kanila ng kasinungalingan.
At ito yung mga taong nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. At dahil ang pagtalikod nagsimula pala noong 1st century, ang tanong ngayon bro, mayroon ka bang may pakita sa akin, kahit na isang pangalan lang, ating isearch sa Google, na sa panahon ng 1st century, natuturo na siya na bawal ang pag-aasawa? Okay, no? Ang hinahanapan mo kung pangalan. Oh, Sa pangalan history, bro. Kung meron pa. Oo, sa history, Pangalan, kahit sa no? history lang oh. Ang sagot ko dyan, wala akong maibigay na pangalan sa iyo kung sino man yun. Pero sa Biblia, sa diwa ng Biblia, mayroong pinatutungpalan yan na ang aral ng demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa. Sino? Kaya natupad sa Katolik. Alam mo yan. Wait lang bro ha. Sabi mo sa Catholic natupad ang pagbabawal sa pag-aasawa. Okay. Ngayon, Wait lang bro. bawal ang At mo naklaruhin. Kung ipinagbabawal sa Catholic ang pag-aasawa, bakit meron kaming mass wedding? sa, nagmamass wedding ba yung pare nyo? Hindi bro. O yung ikakasal? Teka, wait lang ha. Ang sabi mo kasi, ang pagtalikod na ito'y nangyari sa 1st century. Ngayon, gusto mo kong pasakayin sa maling unawa ninyo na sa Katoliko daw umano natupad. Kung sa Katoliko, huwag kang mag-focus sa pari lang. Katoliko eh. Hindi lang naman ang pari lang ang Katoliko sa amin. Ibig sabihin ba, kaming mga may asawa, hindi kami Katoliko? Huwag yun bro. Pag sinabi mo Bro, Katoliko, Okay. kasi bro, wait lang bro. Wait lang bro. Ang sabi mo kasi bro, iglesyang natalikod. Iglesia. Pag sinabi iglesia, kasama ang miyembro, kasama ang mga pare, kasama ang kardinal, kasama ang mga obispo. Kasama ang mga miyembro doon. Kasama ang mga miyembro. Iglesyang natalikod. Di naman mga pare lang ang natalikod. Mga iglesia lang daw, sabi mo eh. Ano ngayon? Bro, dyan daw ito, clarification na. Hello, bro, dyan daw. Ano yan? Ba ako? Ano yan bro? Clarification nino. Yung huling panahong tinutukoy mula kay Kristo hanggang sa atin ngayon. Hanggang ngayon sa atin. Ay wala pa Pero ako sa bro, pagkasabi ni Kristo, wala pa ako sa issue sa ano bro. Sa issue sa ating panahon ngayon kasi ang pagtalikod kasi ang ating topic, ang pagtalikod eh. Kaya ating pag-aralan, ating pag-aralan bro kung kailan siya natalikod. Huwag ka muna sa ating panahon na ito kasi ang topic mo natalikod Bro, ang Jando. unang iglesia. Ano? Ano? Putol-putol ka? Ano yan? Ang topic mo kasi natalikod ang unang iglesia. So mag-focus tayo sa unang iglesia. Huwag ka tatapos sa ating panahon ngayon. Di ba sabi ko? Dyan daw no? Di ba sabi ko one Sinagot topic kita, at a time? Ang sabi mo kasi, mayroon ka bang mababasa na pangalan sa history na nagbigay na hindi nag-asawa? Hindi Ang yan ang tanong ko. sinagot yung huling panahon mula kay Kristo hanggang sa atin ngayon. Hindi yan ang tanong ko. Bro, hindi yan ang tanong ko. Ang pinag-usapan natin, patutunayan mo na natalikod ang unang iglesia. Sa madaling salita, mag-focus tayo sa unang iglesia. Kung paano sila natalikod, kailan sila natalikod, at ano ang dahilan kung bakit sila natalikod, doon tayo sa unang iglesia. Huwag kang tatakbo sa ating panahon ngayon. Sige. Nandiyan na, ikaw na rin na nagsabi, sa gawa 2029, Wait lang. sa ngayon ka ba na natalikod ang unang iglesia dahil nakapasok ang ganito? Wait lang, hindi pa ako tapos sa unang Timoteo. Unang Timoteo eh. Ate muna anuin ko sa unang Timoteo. Sangayon ka ba rito sa sinasabi sa unang Timoteo na tumalikod yung iba kasi may nagtuturo ng kasinungalingan sa kanila? Ha? Putol-putol ba ako sa'yo? O malinaw? Medyo putol-putol ka bro. Pero naintindihan mo naman sinasabi ko. Naiintindihan ko naman bro. Kasi sa akin yung minsan sinasabi mo parang putol-putol o delay yung salita mo eh. Pero naintindihan ko naman ng iba. O yun na nga. So, ang sa atin dito bro, ito ha. Ang binasa mong unang Timoteo 4:1-3, tumalikod yung iba sa pananampalataya sapagkat sumunod sila sa mga mandarayang tagapagturo. Yan ha.
At yung mga mandarayang tagapagturo na yon na siyang dahilan kaya sila tumalikod sa pananampalataya, nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Therefore, Bro Jando, based sa paliwanag nag-gets kita. mo, based sa paliwanag Bro Jando, mo, nag-gets kita. sige. Basahin mo yung Mateo 15. Yan ang sagot ko sa iyo yan. Mateo 15, sige. Mateo 15, anong verse? Yung, kasi ang sabi mo, maliwanag eh. Yung nagturo sa mga ibang, sa ibang mananampalatayang tumalikod, yung mga bulang propeta. Hindi. Kaya sa Mateo 7:15, dinipain dyan, nakadamit tupa o napapanggap na tupa. Kanino yun? Sa mga paring Katoliko yun. Mateo 15. Sige. Anong talata sa Mateo 15, bro, tinutukoy mo, bro? Mateo 15. Binanggit dyan. Okay. Sa Mateo 7:15, may binanggit dyan na nakadamit tupa. Mateo 7:15. Kaya ang iba, nalin lang sila eh. Nalin lang sila dun eh. Sige. Nandun yung sagot sa unang Timoteo 4. Ating basahin sa Mateo 7:15 ha. Ito sabi dito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad silang ng mga gutom na lobo. Okay, dito tayo sa Mateo 7:15. Ayon sa Mateo 7:15, yung mga kinakausap ni Kristo nilalapitan ng mga huwad na propeta. Okay. Yun yung mga propeta, yung mga propetang nandaraya, kaya ang ibang mga iglesia noon sa unang siglo natalikod. Okay. So itong mga huwad na propetang ito na lumalapit sa mga taong kinausap ni Kristo, ito yung mga natuturo na bawal ng pag-aasawa. Bro. Hello bro. Narinig ba ako? Sige. So, ibig mo sabihin, itong huwad na propeta na ito na lumalapit sa mga taong kausap ni Kristo, sila yung mga nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Tama? Yun yung mga bulaang propeta. Yun yung nandin lang, mga sinungaling. Okay. Yun kaya nga sinagot din sa unang Timoteo 4:1. Okay. So, ngayon, ito yung mga nagtuturo na na bawal ang pag-aasawa. Meron ka bang may pakita, at sabi mo Katoliko ito, di ba? Meron ka bang may pakita sa akin? Meron ka bang may pakita sa akin, bro? Sinong paring Katoliko ang lumalapit sa mga kausap ni Kristo? Meron ka bang... Yung tanong mo kasi wala diyan sa talata. Ay, hindi, nasa talata. Sabi talata, mag-ingat kayo. Ang sabi mo, sinong Katolikong pare na kausap ni Kristo na nagsabi? Bro, sabi mo. Yun ang sabi mo. Diba sabi mo, bro, ang unang Timoteo, natupad yon sa Katoliko. Diba, ikaw nagsabi nun? Yan. Ngayon, yung mga yung mga, sabi mo kasi, ang natupad dito sa Katoliko. Tapos tinanong kita, so, saan to, sa itong mga buhat na propeta na ito? Tumakbo ka sa Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo. So, yung kausap ni Kristo, nilalapitan ng mga huwad na propeta. Sang-ayon ka ba rito, bro? Yung kausap ni Kristo dyan, mga alagad. Kaya sinabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero tulad sila ng mga gutom na lobo. Ngayon. So, yung mga alagad niya, rito, nilalapitan ng mga huwad na propeta, tama? Oo. Ngayon. Kumbaga, kaya nga binanggit din sa unang Timoteo 4:1-2, ang iba'y magsisatalikod na sa pananampalataya. Kasi, okay, nadukto na natin. So, nilalapitan sila ng mga huwad na propeta, kaya ang dahilan, tumalikod sa pananampalataya. Kasi tinuturuan sila ng kasinungalingan. So, itong mga huwad na propeta na ito ang nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Tama? Yes. Okay. Ngayon, itong nagtuturo na propeta na bawal ang pag-aasawa, mga paring Katoliko ba ito o hindi? Yes, may doktrina naman kayo niyan. Okay. May aral kayo niyan. So,
pwede mo bang ibigay sa akin kung sinong paring Katoliko ang lumalapit sa mga alagad at nagtuturo na bawal ang pag-aasawa? Bro, una, walang paring Katolikong kausap si Kristo dyan. Nagkaroon lang ng Hindi. Katoliko Hindi, noong bro. 33 AD na Ah. itinatag ni Ignacio. Wait lang bro ha. Malayo yung sagot mo sa tanong ko eh. Kinonfirm mo kasi kanina na itong mga alagad ni Kristo nilalapitan ng mga huwad na Bro, propeta. Naintindihan kita bro. Ang sabi mo kasi, sinong paring Katoliko na nakakausap ni Kristo Hindi. na Hindi yan ang tanong ko. Ang sabi mo kasi kanina, ang kausap ni Kristo mga alagad niya. Okay. Yung mga alagad niya, based sa talata, nilalapitan ng mga huwad na propeta. Sa ngayon ka. Yung mga huwad na propeta na lumalapit sa kanyang mga alagad, eto ba yung nagtuturo na bawal ng pag-aasawa? Sabi mo, yes. Okay. Ngayon, tinanong kita kanina, sino ito? Sabi mo, may doktrina kami niyan. So, mga paring Katoliko. Ang tanong, sinong paring Katoliko ang lumalapit sa mga alagad sa panahon ni Kristo? okay no? Sabi mo sinong paring Katoliko sa mga lumalapit sa mga alagad ni Kristo. Unang-una, yung tanong mo, hindi yun yung nakalagay sa talata. Binigyan ng diwa ng Biblia, ang sabi ng Biblia, ang iba'y mag-ingat kayo sa mga wad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa o nakadami tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Sa madaling salita, yung nakadami tupa o ginagaya kasuotan ni Kristo, yun yung mga paring Katoliko. Ay, Yun yung turo ng Biblia eh. yun na nga bro. Yung lumalapit sa mga alagad ni Kristo sa kanyang panahon ay mga paring Katoliko. Based sa'yo. Tama? Pag sinabing paring, ang pinupuin ko, yung lumalapit kay Kristo, yun yung mga manliligaw. Ang tinutukoy mo kasing ipinagbabawal ang pag-asawa, yun yung mga paring Katoliko. Hindi. Yun yung Wait sinasabi lang ko, sa side wait ng lang bro. kapatid. Wait lang bro. Ikaw, sinusundan kita yan. Bigla ka tatalo naman ng ibang talata. Bro, dyan daw, malinaw signal ko sa'yo? O putol-putol? Medyo putol-putol bro. Medyo putol-putol Kasi din. putol-putol ka din dito sa amin. Mm, Pero minsan may malinaw. Pero ang sa akin dito bro is ating kunin ng context ba. Sabi kasi ni Kristo kasi dito nilalapitan sila ng mga huwad na propeta nagmumukhang maamong tupa pero ang totoo mga gutom na lobo ang mga yan. So yung mga alagad ni Kristo sa kanyang panahon nilalapitan na. Kaya nga ang pagtalikod nangyari first century pa. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ba itong huwad na propetang ito na lumalapit sa mga alagad ni Kristo kaya sila tumalikod? Ang sagot mo, paring Katoliko. Tanong, sinong paring Katoliko sa panahon pa ni Kristo, buhay pa si Kristo, na lumalapit sa mga alagad kaya sila tumalikod sa pananampalataya? Sino? Bro, putol-putol ka bro. I-address mo na lang yung Putol-putol. tanong mo. Ulitin ko ha. Sabi mo kasi kanina, sa unang Timoteo 4, nagsitalikod sila kasi may nagtuturo ng kasinungalingan. Ang mga kasinungalingan turo nila, bawal ang mag-asawa. Tapos, tinanong kita, tigla ka tumakbo sa Mateo 7:15. Sige, sundan sa Mateo 7:15. Itong mga huwad na propeta na ito, na lumalapit sa mga alagad ni Kristo sa kanyang panahon, ito ba ang dahilan na sila tumalikod? Sabi mo, yes. Ito ba yung mga nagtuturo na bawal na pag-aasawa? Sabi mo, yes. Ngayon, sino ito? Sagot mo, paring Katoliko. Ito na yung ating tanong. Sinong paring Katoliko ang maipapakita mo sa akin na sa panahon pa lang ni Kristo nilalapitan na ang mga alagad, kaya ang mga alagad tumalikod sa pananampalataya? Sino bro? Naku, nawala. Hello, nawala man. Hello, nawala man. Nawala. Ay, nawala. Wait lang ha. At itawagan ulit kasi
Ano kaya nangyayari sa network ngayon? Sobrang hina. Itawagan ulit. Ah, nahihirapan to. Hello bro. Hello bro Gerald. Narinig mo ako? Bro Gerald. Hello bro, narinig mo ako bro? Hello bro. Na ako. Hello bro. Gerald. Ano, nawawala si bro Gerald. Ano ba nangyayari dito sa mundo? Nahihirapan si bro Gerald. Ipit ka dyan pre. Basa ko comment dito ha. Kasi tinatawag, sabi ni ano, ni Camilo, ni ano, Tea Marie Pescador Labrador. Ha! Haka-haka lang talaga tong caller, walang reference. Sabi ni Camilo Taburada, wala namang ibang relihiyon na nagbawal, kayo lang. Ay, ito, tumatawag. Okay, ating sagutin ito. Ana, okay. Ayan. Hello bro. Ayun lang ha. Ayun natin to. Sobrang hina talaga ng data ngayon. Talaga mahina ang data ngayon. Nakalain mo yung aming internet sobrang lakas pero mahina talaga. Naramdaman ng hina. Ay, nawala na naman. Ako po ang Santa Rita, bro, John Do Alabado. Sabi ni Romel Palma, siya daw yung Santa Rita. Nawala si Buddy Romel. So, ano? Okay. Balikan. Hihirapan si ano rito. Tingnan nyo ha. Sundan lang talaga din yung talata. Giba ang nagiba siya. Hindi niya mapatunayan eh. Sana nanonood yung mga ano rito, mga INC, para makita ninyo kung paano naiipit ito kasamahan ninyo. Dahil hindi matindigan ng kanyang paniniwala na natalikod ang unang iglesia. Wala talaga Talaga mahina internet. Tayong tatawag. Yan. Hello bro. Hello bro, narinig mo na ako bro? Bro, hello, narinig mo na ba ako? Hey. Hello bro. Salita ka naman. Sige, hintayin ko na lang magsalita ka ha. Basa lang ako mga comment dito saglit ha. Naghahanap pa yan ng referensya bro. Sabi ni Marshall Usal. Sabi naman ni Manjiro Sano. Bro, paano makapagtanong bro? 4 na tanong lang po sana. Hindi. Hindi siya makapagtanong sa ako makapagtanong, siya makapagtanong sa akin. Hindi pa ako tapos eh. Actually, enough na yung 5 minutes na binigay ko sa kanya para patunayan yung tema niya, tumalikod ang unang iglesia. Alam niyo kung bakit? Hindi pa tapos ang oras niya, bigla siyang napunta sa pagkakatatag ulit. Ali, yun. Huwag siya muna tatakbo sa pagkatatag ulit kasi ang topic, sabi ko sa kanya, sabi dito ni Roy Mark Cañete, bro, gaano ko totoo patay na daw si Gold Dangal? Sinong Gold Dangal yung kilala yun? Luigi Anthony Plaida, puro lang natalikod ang iglesia pero wala naman maibigay na tama. Walang ibang katoliko na pare kundi ang mga apostolis lang ni Jesucristo. Yan nyo ha? Yung kanyang paliwanag, gibang-giba eh. Ang huling panahon nagsimula sa panahon pa ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, may mga huwad na propetang lumalapit sa mga alagad niya. Nagtuturo ng kasinungalingan na parang walang mga konsensya.
Nagtuturo sila na mali ang pag-aasawa at ang pagkain ng mga lamangkate. At dahil sa kanila, sumunod ang mga alagad, tumalikod sa pananampalataya. Kung gano'n naman pala, sino yung mga huwad na propetang yun na nagturo sa kanila na bawal ang pag-aasawa? Bigla mo na tumakbo kay Padre Darwin Gitgano. Biglang tumakbo kay Padre Darwin. Ano mo naman to? Okay. Tumatawag ulit. Ate sagutin. Gulong-gulo na to sa isip niya ba? Hello, bro? Naririnig mo na ako, bro? Bro? Bro Gerald! Kugnahan! Ano to kasi, gusto ko ipakita sa inyo na kung sino man na nagturo sa batang ito, palpak yung nagturo, kaya ang paliwalag niya ito, talutan na, hindi na sumasagot ng diretso. Nahihirapan siya. Yan bang sinasabi niyang may katotohanan sa turo niya? Ano katotohanan? Ganyan na mag-aral ng Biblia. Kailangan talaga unawain. Well, actually, sa talatang binigay niya, wala sa mga talatang yon na talikod ang unang iglesia. Inamin pa niya, iilan lang ang tumalikod. Sabi niya, yan ay natupad sa Iglesia Katolika. Natupad daw sa Iglesia Katolika yung unang Timoteo 4:3. Ganun ba? Kung gano'n, ba't meron kaming mass wedding? Yung mga paring Katoliko, yung ba nagbo-mass wedding? Bakit? Paring Katoliko lang ba ang Katoliko? Paano kami mga membro? Mga pare lang ba namin ng Katoliko? Kami mga membro, ano kami? Sabi mo kasi, natalikod ang unang iglesia. Di ba? Natalikod ang unang iglesia. Wala naman kayo sinasabi, natalikod ang unang mga pare. Ang sabi niya, natalikod ang unang iglesia. Hindi natalikod ang unang mga pare. Ano ba naman to? Di kung una yung sinatalikod, di dama yung mga miyembro doon, mga miyembro nag-asawa, mga nagpakasal na mga miyembro. Kung ba walang pag-aasawa, di sana wala kaming mass wedding ngayon. Sabi niya kasi, ito ay natupad sa Iglesia Katolika. Hindi ko natupad, dapat wala kaming mass wedding ngayon. Wala kaming kasal. Sige, tumatawag ulit. Ate pagbigyan. Ate pagbigyan. Wawa naman. Hello, bro? Naririnig na ba ako? Malakas na ba signal mo? Ako sa akin ito, mahina lang talaga signal ko. Mahina lang. Actually, naputo na yung ating sa YouTube, Facebook na naka-live ngayon. Naputo na yun sa YouTube natin. Hindi makaandar. Ano kaya nangyari kaya dito? Wait lang ha. Ano kaya nangyari? Baka to? Sige, double check. Tuloy lang tayo. 10:21 na. Parang hindi siya makapasok. Hirapan siya pumasok dito ngayon. Brother Junior, maliwa. Putol-putol ba yung ko, Brother Junior? Signal ko dyan? Brother Junior, Hindi naman. Malinaw. Malinaw. Siguro sa signal. Kaya lang, hindi, nahirapan na talaga siyang sumagot. Nahirapan siya kasi pabago-bago yung paliwanag niya Tactics na lang yan, parang si Dulay kanina, matactics na lang. Si Butlay kanina, Butlay, Uy, yung debate niya, nakita mo na? Wala, walang record. Walang record. Ano ba naman si Butlay? Nagdi-delete si Butlay. Dinilit niya. Si Butlay, kanina nagipag-debate kay Brother John Ray. Kaso, talo sa debate, lagi naiipit. Anong ginawa? Pagkatapos ng live, dinilit yung video.
Hindi ko tuloy makuha. Hindi makuha ni John Ray yung kopya. Hindi ko may makuha ng kopya. Kasi pagkatapos ng live, dinilit agad ni Butlay. Marunong kayo. Ano ba naman yan? Ang ganda na sana nung gawa ng memes. Kaso, dinilit ni Butlay. Dinaan na lang niya sa tawa eh. Dinaan na lang niya sa tawa yung mga sagot sa akin. Ayun, ayun ang hirap doon. Ito ngayon, nahihirapan naman to sa mga talata. Ito gusto ko pakita sa inyo ha. Yung mga talatang ginagamit ng mga ministro ni Manalo, na ginagamit ng kanilang mga ordinaryong mga miyembro, sundan nyo lang yan. Gamitin nyo yung konteksto ng Biblia. Mahihirapan yan sa pagpapatotoo. Tulad dito ngayon, nahihirapan siya. Oh. Una niyang ginamit sa akin, unang Pedro 1:20. Nasa isip na siya ng Diyos. Gamit yung translation ni Father Abriol. Sabi niya doon na nasa isip na siya ng Diyos sa mga huling panahon. Ang mga huling panahon na yon, ito ay tumutukoy sa panahon pa lang ni Kristo. At sa kasalukuyan, hindi naman tayo ang topic kasi, patutunayan niya na ang unang iglesia ay natalikod. So, hindi siya pwedeng tumalon sa panahon natin ngayon. Kasi, yung unang iglesia, yun ang kanyang patutunayan. Natalikod. O, ngayon. Ito. Huwag ulit. Okay, tisagutin. Kasi tumatawag ulit. Okay na signal ito. Okay. Wala pa rin signal. Messenger na to ha. Sa messenger na tumatawag ito pero mahina pa rin signal niya. Talagang mahina sigurong network ngayon ano. Pati siya lumapit doon sa may mga matay na naman ulit. Wala na magawa ito. Ako lalaban please. Ha. Okay na Jared, mahina signal. Mahina signal niya. Alam nyo, sinusunod ko sa talata niya eh. Unang Pedro 1:20, huling panahon tumutukoy ito sa panahon pa ni Kristo nagsimula. Ngayon, unang Timoteo 4:1-3, iiwan ng iba ang pananampalataya, pagbabawal sa pag-aasawa, pagbabawal ng lamangkati, Gawa 20:29, 1:16, Isaiah 41:9, natalikod ng iglesia. Kalahin mo, magkakontra to eh. Sa kanya Isaiah 41, natalikod ng iglesia. Sabi niya, unang Timoteo, doon natalikod ng iglesia. Hirap siya dito. Sundan lang ang context, hirap na siya. Okay, basa lang tayo ng mga comment dito habang nagkita tayo sa kanyang call. Wala ko comment na lang dito yung ating live sa YouTube na wala na. Okay lang, atin lang itong i-re-upload bukas. Oh? Nahihirapan yung ang alagad niya ni Manalo rito. Okay, sabi dito naman ni tayo kay Roy Mark Cañete. Si Goldangal Brothers, stand-up comedian na tinitira ang kultong INC. Hindi ko kilala yan bro. Wala akong kilalang Goldangal comedian, stand-up comedian. Wala akong, ang alam ko lang stand-up comedian yata si si Tekla at saka yung si Donita Nos. Sila yung alam ko na stand-up comedian. Iba, di ko alam yan. Wala akong alam dito. Naman tayo ngayon kay Romel Aguda Banderado, si Felix Manalo ang huwad na propeta. Ay, hindi rin. Bakit? Wala pa naman si Manalo nung 1st century kasi ang paglalapit ng huwad na propeta nung panahon ni Kristo, Mateo 7:15, di ba sabi niya? Mateo 7:15, at ilalapitan kayo. Ito, sabi niyo, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo. Lumalapit na sila panahon pa ni Kristo. Ang mga huwad na propeta lumalapit na panahon pa ni Kristo. Sabi niya, ang mga huwad na propeta nito hindi kaanib sa iglesia. Tama. At ang mga taong ito
nagtuturo na bawal ang pag-aasawa at ang pag-iwas sa mga lamangkati. Sabi niya, natupad ito sa Iglesia Katolika. Eh, natupad din, meron ng mga taong gumagawa. Natupad eh, meron ng mga taong gumagawa eh. Nilalapitan pa nga sila. Tinanong ko sa kanya, itong mga huwad na propeta na ito na lumalapit sa mga alagad, ito ba yung tuturo na bawal ang pag-aasawa? Sabi niya, oo. Sabi mo, mga paring Katoliko ito. Sinong paring Katoliko ang lumalapit sa mga alagad at tuturo na bawal ang pag-aasawa? Nahirapan na. No, nahirapan na siya. Hindi, naramdaman niya yung nakumunoy na. Nakumunoy na siya doon. Kaya, ano na lang dahil ang binibigay niya. Sobra hina rin bro, sabi ni ating bro, continue na lang natin bro, bibili ako bagong CP, baka ito may problema. Wala ata signal bro, loading kapag ina-accept ko call mo. Loading, ina-accept call, loading daw. Paano ba to? Wala naman tayong yung cellphone ko, asan cellphone ko? Sa cellphone number na lang. Kaso cellphone ko, andun na naman ulit i-divine. Naandun naman kay Divine yung cellphone ko. Wala akong cellphone dito. So, ibig sabihin, hindi na tatagal to. Basta lang ko ng mga comment. Tapusin na itong programa ito. Then, nawala na siya. Wala na akong kalaro. Okay. Pinos ni Brother Wendell, brother. Sabi dito, Jonel Cabanyero, hindi naman nagtuturo mga pari, bawal mag-asawa. Ang pinupoint niya ata yung katungkulan bilang pari na walang asawa. Hindi alam ng mga INC na magkaibang katungkulan at pagtuturo. Hindi mga pari ang nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Ang mga pari pa nga ang nagsasabi sa mga mag-live-in dyan, pakasal na kayo. Ha? Sa mga nag-live-in dyan, pakasal na kayo. So, hindi paring Katoliko tuturo na bawal ang pag-aasawa. At saka, hindi rin paring Katoliko nagtuturo na bawal kang kumain ng lamangkate. Ang sarap yata ng lechon. Oh. Bigla siya tatakbo doon sa panahon ng Bihilya. Bakit? Meron bang kinalaman sa Bihilya ang 1 Timoteo 4:3? Wala. Kahit sinong Bible scholar pa, kahit si ChatGPT pa tanongin ninyo, kahit si Meta pa, may kinalaman ba sa Bihilya ang 1 Timoteo 4:1-3? Sagot, walang kinalaman yun. Walang kinalaman yun. Kahit si AI pa tanongin nyo, walang kinalaman yun. Ha? Dapat dyan doon, naglatag ka rin, dapat para gibain mo stand ko. Gibang-giba yung stand mo. Gibang-giba yung stand mo eh. Hindi mo, wala ka na patunayan. Ha? Ito ang mahirap nito. Sana hindi mo ko pinaasa na magaling ka. Pinaasa mo pa ako. At hinahanap ko pa si Paul Alima. Hinahanap pa si Paul Alima. Pa sabi ko, ba't hindi mo naman siya pa hinahanap mo? Sa akin pa nga lang, gibang-giba na si si Gerald Cugnahan eh. Tignan nyo unang talatang ginamit niya, unang Pedro 1:20. Tinanong ko siya, nasa talatang ito ba ang patunay mo na natalikod ang unang iglesia? Sabi niya, wala. Di wala. Nandoon sa unang Timoteo 4:1-3. Sinundan ko yung mga paliwanag niya. Ngayon, ano nangyari? Biglang tumalon sa Mateo 7:15. Pagtalo niya sa Mateo 7:15, doon siya lalong nakumunoy. Gawa 20:29. Ba't tayo basahin ng gawa 20:32? 31.
Baka nga matinebe lang kayo 30. Tuloy yung 32. Ang ganda ng 32 eh. Oh. John 10:16. Isaiah 41:9. Wala sa mga talatang ito nagtatalikod ang unang iglesia. Ano ba to? Nahirapan si ano? Si Gerald Cugnahan. Simple ka naman pala gibain, bro. Luigi Anthony Plaida, sino ba ministro nito? Ba't di niya tinuruan ng maayos batang to? Puro lang kasinungalingan. Ha, 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 ha. Bro, JD, ngayong panahon, ngayong panahon. Ang huling panahon ay panahon ni Kristo hanggang sa panahon natin. Huwag kang tatakbo sa panahon natin kasi ang tema natalikod ang unang iglesia. Kung tatakbo ka sa panahon natin, tinatanggap mo na kami pala ang unang iglesia, hindi kayo. Oh. Kung tatakbo ka sa panahon natin ngayon, tinatanggap mo na pala na kami pala ang unang iglesia at hindi kayo. Naku! Wala. Panis. Panis tong mga argumento niya. Oh. Sabi niya, Tito 1:14, puro guni-guni at katang-isip, sinasabi ni Bro Jando. Ikaw yung guni-guni. Liwanag ng mga talata binigay mo eh. Dinagulantang ka. Di mo kasi ako kilala. Oh. Ako, pag-aaral sa Biblia pag-uusapan, talagang pinag-aaralan natin yan. Oh. Tinanong ko siya, kailan nagsimula ang pagtalikod? Unang Timoteo 4:1-3. Doon nagsimula ang pagtalikod. Kailan ito? Huling panahon. Anong panahon ito? Panahon pa ni Kristo nagsimula. Sige, sa panahon ni Kristo, tumalikod sila. Ang kanilang pagtalikod dahil may mga mandarayang tagapagturo na nagtuturo sa kanila na bawal ang pag-aasawa. Sino itong mga nagtuturo na ito? Hindi ba nagtakbo paring Katoliko? Paring Katoliko? Sino paring Katoliko? Sa first century nagtuturo bawal ang pag-aasawa. Ano ba naman? At itong mga huwal na propeta ito, lumalapit na pala sa mga alagad ni Kristo. Buhay pa si Kristo, nilalapitan na sila. Sino mga paring Katoliko ito? Walang may pakita. Wala ka talaga, Gerald. Next time kasi, bago ka kasi, alam mo, sa totoo lang, umasa talaga ako. No joke. No kidding. Umasa talaga ako na magaling ka. Kasi pakilala mo pa lang sa amin, kala mo kung sino profesional na. Totoo yun. Kaya nga, kahit nasa meeting ako, nagpaalam ako, kailangan ko mag-out sa alas 9 kasi mag-live ako ngayon sa Dr. Talakayan kasi merong INC ni Manalo na magkikipagtalakayan na tutunayan na natalikod ng unang iglesia. Pero ni isa man sa mga talatang ginamit niya, walang patunay doon na natalikod ang unang iglesia. Wala doon ha. Bro JD, dito na si Gerald sa chatroom, keyboard warrior na siya. Nag-keyboard warrior na. Wala na. Sabi ni Jay Nuevas, guni-guni talaga kung paano nasugo si Manalo. Nagtaka ako ba't sinapunta sa anghel? Ang usapan namin, patunayan niya, natalikod ang unang iglesia. Sabi niya, madadamay doon ang true church. Huwag ka muna magpunta doon sa true church kasi yung true church yun na natalikod. Patunayan mo paano natalikod? Bakit tumalikod? Kailan natalikod? Doon nakaikot ang ating tema kasi ang tema,
patutunayan niya na talikod ang unang iglesia, doon tayo mag-focus na yon. Una, bakit tumalikod? Pangalawa, kailan natalikod? Pangatlo, ano ang dahilan ng kanyang pagtalikod? Bigyan niyo yung mga ano doon. Kahit pa, hindi ako naghahanap ng letra por letra. Ang sa akin lang, kailangang unawain ang binabasa. At malas niya, ako yung nakausap niya. Ha? Malas niya ako. Malas mo talaga, Jag. Ako nakausap mo eh. Biglang naging keyboard warrior na yung caller. Kala ko ba walang signal to? Palusot talaga. Sabi ni Thea Marie Pescador Labrador. Hindi lang giba, basag pa, sabi ni John Allen. Sabi ni Coniberto Retarino, ang lakas ng signal mo. Yung tinanong ka, biglang humina signal mo. Sinabihan niya si Gerald Cugnahan. Ay nako. Yun na lang, Gerald. Dahil hindi ko naman ma-deny na talagang mahina ang signal ng internet ngayon. Pag bumalik sa normal ang mga signal natin sa internet, muli kitang tawagin for another night of doctrinal talakaya. Siguro next Monday ulit tayo. Next Monday ulit. Ano bang pecha next Monday? Ano natin para di tayo magkamali ng March 24. Okay, March 24 tayo. Sige. Ng gabi. Nandyan na si Brother John rin ng gabing yan. Okay na ako na si John lang muna humarap sa inyo habang ako kumakain lang doon sa tabi. Baka sila ang membro sa tumalikod, bro. Ang sabi ni Marshall Orsal. Guni-guni talaga, sabi ni Luigi Anthony Prida, walang maisagot talaga yung mga INC 1940 tinanong ng Defensor Katoliko, daming satsat. Ito sabi ni Gerald, wag mo ibahin sinasabi ko, yung totoo lang. Totoo lang talaga sinasabi ko Sa unang Pedro 1:20, ang huling panahon dyan ay panahon ni Kristo. Di ba kinonfirm mo? Panahon ni Kristo. Di nag-move ako sa ibang talata. At kinonfirm mo dito na wala sa talatang ito tumalikod ang unang iglesia. Ano pa? Kaya binanggit dyan sa 1 Timoteo 4:1-2, sa huling panahon ang iba ay magsitalikod sa pananampalataya at susunod sa aral ng demonyo. Ibig sabihin, nauna ang pagtuturo ng aral ng demonyo bago sila tumalikod. Kaya nga sumunod Gerald, kaya sumunod kasi nauna nang nagtuturo bago sila tumalikod. Di ba? Naintindihan mo yan? Naintindihan mo? Nauna ang pagtuturo na bawal kayong mag-asawa. Umiwas kayo sa lamangkati. Ang problema, sumunod. Kaya tumalikod. Kasi sumunod sila Pag sinabing sumunod, nauna ang pagtuturo. Hilit ka pa. Tapos, ang huling panahon, Jando, sumang-ayon ka. Sumang-ayon ako. Nang huling panahon, doon nagsimula panahon ni Kristo. Ang tema, unang iglesia pagtalikod. Bakit napunta sa panahon natin ngayon? Nyek, nyek, nyek. Sa nahuling panahon ay hanggang sa panahon natin, ay pasensya ka na. Ang topic natin, unang iglesia. Kung itatakbo mo yan sa panahon natin, ibig sabihin, tinatanggap mo na kami pala ang unang iglesia at hindi kayo. Kaya sa Gawa 20:29, nakapasok ang ganid na lobo at sinira ang kawan. Walang sinabi sinira ang kawan doon. Walang sinabi sinira ang kawan doon. Ang sabi doon, nagdala sila ng mga alagad sa kanilang likuran. Walang sinabing sinira ang kawan.
Mali talaga. Mali talaga unawa mo. Ha? Mali talaga ang unawa mo. Out of context. Ngayon, sige, pinasok sila ng mga ganid na lobo at nagdala ng mga alagad sa kanilang likuran. Sino itong mga ganid na lobong pumasok at nagdala ng mga alagad? Sabihin nyo, Katoliko. O sige, sinong paring Katoliko ang nagturo nung tumalikod na anong wala na ang mga apostol? Wala pa rin to eh. O, Tia Marie Pescador Labrador, may pahabol pa siyang explanation. Diwag na. Palusot ka lang talaga, caller eh. Sige bro, continuous natin yan March 24. Send siya, no choice. Mahina signal ko kapag ina-accept ko call mo, loading. O sige, March 24, tuloy tayo ha. The same topic pa rin. Tandaan mo, ang topic, tumalikod ang unang iglesia. Aminado ang INC na ang unang iglesia, ito tumutukoy doon sa 1st century hanggang nangyari. Yung pagtalikod daw umano. So, wag kang tatakbo sa panahon natin ngayon kasi ang issue pagtalikod ng unang iglesia. Iyon ang topic. Taka ako. Biglang napunta kay Padre Darwin Gitgano. Anong nangyayari sa'yo? Ha? Wala ka talaga? Ha? Wala ka talaga, Gerald Cugnahan. Lugi ka talaga sa talakayan. Kasi, aware naman ako, Cugnahan. Ngayong mga tagapagturo nyo, tinuruan kayo ng mga maling konteksto sa Biblia. Alam nyo, sinabi na yan ni Apostol Pedro na maraming sulat si Apostol Pablo na mahirap unawain na binabaluktot ng mga mangmang. Nga sa inyo, tingnan nyo yung mga ministro nyo pag nagturo, puro fallacy of equivocation. Ha? Puro fallacy of equivocation. Makabasa lang ng term iglesia ni Kristo, automatic na, kanilang paniwala, sila na yon. Anong sila? Pinamumunuan ni Pedro. Meron bang history? Ang INC ni Manalo na once upon a time, sila pinamunuan ni Apostol Pedro? Wala eh. Wala ka talaga, Gerald, no? Gusto pa nga si Bro Paula Lima makadebate kay Bro Jando. Paula Lima pa hinahanap mo sa akin, lugi ka na nga eh. Wala mo, sabi ni Kristo, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Basahin natin ha. Basahin natin. So, sinungaling talaga to si Gerald eh. Sabi ni Kristo sa Mateo chapter 16 verse 18, eto sabi ni Kristo, tingnan ninyo. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. All the powers of hell will not conquer it. Tapos sasabihin nyo, natalikod. Hindi ako naniniwalang nagsisinungaling ang Panginoon natin dito. Dito ko sinasabi niya, all the powers of hell will not conquer it. Therefore, walang ibang choice. Ang tagapagturo mo, Gerald, ang sinungaling. Ha? Walang ibang choice. Ang tagapagturo mo, Gerald, ang sinungaling. Kasi totoo ang sinasabi ni Kristo. And all the powers of hell will not conquer His church. Will not conquer His church. Kaya kayo, mga ministro nyo, pag nagbasa, gumagamit fallacy of equivocation.
makabasa lang ng Iglesia ni Cristo, akala nila sila na yun. Yan ang problema doon. Di ba, Gerald? Sensya ka na ha. Totoo lang sinasabi ko. Hindi naman ano yun eh. Hindi naman biro yun. Hindi kayo tinutukoy sa Matthew 16:18. Sige, next natin yan talakayin. Ano? Hindi kami yan tinutukoy sa Matthew 16:18. Inaamin na pasugo nyo eh. At ipakita sinasabi na kanilang pasugo. Ano yung, inaamin na pasugo nyo yan. Ate-ate ilabas ha. Oh, ito ay ginamit doon sa debate sa Tagbilaran. Ate ilabas para ma-refresh yung kanyang isipan sa pasugong ito. Ha? Ito ha, pasugo ninyo ito ha. Ate ilabas ha. Oh, ano sabi dito? Ating isa-isahin mga pasugo nila. Pasugo, May 1973, page 13. People could not evade the verity that there is only one true church, and that is the church founded and established by Christ Himself. Tama. Even, ito naman, pasugo, July to August 1988, page 6. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. O wag mo sabihin hindi kami yan. Ha? Wag mo sabihin hindi kami yan. Eh sino bang ibang Catholic Church dyan? Inaamin no, sabi nila. Yan kasi, ang nagsabi niya kasi dating Katoliko. At yan ang kanyang paniniwala noong siya ay Katoliko pa. Now, ngayon, huwag mong sabihin sa akin yung secular history, siya pa rin ang sumulat nun. Oh, sabi niya, oh, even secular history shows. Huwag mo sabihin sa akin yung secular history, siya pa yan ang sulat nun. Inaamin na nga niya eh. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Yung Church of Christ na ba yan na yan? Hindi ba yun nasa Matthew 16:18? Kunwari pa to. Huwag mong sabihin sa akin na yung Church of Christ na yan, hindi yan nasa Matthew 16:18. That the true Church of Christ is the Catholic Church. Diba? So, Gerald, lugi ka, tanggapin mo na lang. Oh, sabi niya, Jando, ang aral na dadaya, ha, gaya ang sinasabi mo, ang aral daw na dadaya, kayo ang mandaraya Alain mo, ipagbintang mo ba naman sa Katoliko, bawal daw ang pag-aasawa, ba't ako nakakasal sa simbahan Katoliko? Bawal pala pag-aasawa. Sabi niya, nagmamas wedding ba yung mga pare nyo? Bakit? Pare lang ba namin ng Katoliko? Paano kami mga ikinasal? Ano kami, protestante? Ano ba naman to? Ha? Ano ba naman to? Sabi niya, yan ay natupad sa Iglesia Katolika. Di tama yung membro dun. Diba? Ang mga pari mismo ang nagsasabi, wag na sa mga nagli-live-in dyan. Ilang taon na kayo nagli-live-in? Ilang anak na meron kayo? Magpakasal na kayo ngayong piyesta. Kasi magsasagawa tayo ng mass wedding. Magpakasal na kayo.
Sasabihin mo, paring Katoliko? Oh, paano ngayon yan? Dito pa lang, nalito ka na rito eh. Tumalikod, ano nagturo? Iba ang tumalikod, iba yung nagturo. Yung tumalikod sila dahil sa nagturo. Ang nagturo, siya ang tuturo na bawal pag-aasawa. Sino yung tumalikod? Oh. Ang tumalikod, ang unang iglesia, ang tumalikod. Ay nagturo, yun daw ang mga paring Katoliko. Sinong paring Katoliko ang nagturo panahon pa lang ni Kristo na bawal ang pag-aasawa? Kaya ang reason doon, sumunod sa kanila yung mga alagad. Sino? Hindi na nakasagot. Hindi na nakasagot. Ha? Sa akin pa lang. Alam nyo, sabi niya, tawagin mo na si Jared. Hingi ka ng tulong doon. Sabi ko, oy. Huwag mo akong patutsadahin dyan. Isa ako sa tumalo kay Jared, kaya nagkatoliko yan. Kaya huwag mo akong patutsadahin na hingi akong tulong kay Jared. Andyan si Jared, willing siya sa backup. Andyan si Jared, kasamahan na namin. Handang tumulong, tumatanggap naman kami. Pero kung ikaw na rin lang, ha? Di daw nakasagot. Matthew 7:15, bakit ayaw mo sabihin totoo, Jando? Bakit kailangan mo pa magsinungaling? Ano bang sinungaling ang sinabi ko? Di ba totoo? Sabi mo, yung huwad na propetang lumalapit sa mga alagad, yon ang mga paring Katoliko. Bigyan mo ako, sino paring Katoliko yon? Ano ba naman to? Tinanong ko siya, ha? Itong huwad na propeta sa Mateo 7:15 na lumalapit sa mga alagad panahon ni Kristo. Ito ba yung nagtuturo na bawal ang pag-aasawa at umiwas sa mga lamangkate? Sabi niya, oo. At dahil ang paliwanag mo yan ay Katoliko, sinong paring Katoliko ang lumalapit sa mga alagad panahon pa lang ni Kristo upang magturo na bawal ang pag-aasawa at lumapit sa mga lamangkate? Sino? Hindi na nakasagot. When you connect the dot, when you connect the dot, make sure na contextual ka. Kasi once na out of context ka sa isa sa mga yan, talagang hindi mo maidudugtong ang mga yan. Ha? Hindi mo talaga maidudugtong yan kahit na anong gawin mo. Pinagdudugtong-dugtong niya. Yung huling panahon, nagsimula ang pagtalikod, ito'y panahon ni Kristo. Okay. So, sa panahon ni Kristo, may nagtuturo na ng bawal ang pag-aasawa. Kaya mga alagad sumunod sa kanila. Tama? Tama. Oh. Sino yung mga nagtuturo na yon? Isa doon sa Panadaring Gitgano. Ha? Ano ito Panadaring Gitgano? First century pinag-uusapan doon. Yan ang problema. Talagang, bro, tanggapin mo na lang, bro. Talagang pumalpak ka doon, bro. Ang tunay na pag-aaral ng Biblia, dapat talaga pinag-aaralan. Ang problema sa'yo, yung turo ng ministro mo, yon ang pinag-aralan mo, hindi ang Biblia. Si Jared nga, nagkatoliko na bro. Magaling yun na debater. Galing INC tapos MCGI. Ngayon, napatunayan niya na ang tunay na iglesia, katoliko. Oh. Alam niyo naman mga kapuntos kung gaano ka naiirita ako kay Jared dati, di ba? O hindi ka talaga naiirita ako kay Jared dati nung unang panahon. Kung gaano ako kairita sa kanya noon. Ako'y humahanga nung siya ay nagpakumbaba at inamin niya, wala pala siya sa tunay na iglesia.
At ang tunay na iglesia, iglesia katolika. Doon, yung irita ko sa kanya, biglang nawala ng bigla na para bang, shoo! Ano nangyari? Nawala lang bigla. Ha? Sabi niya, gusto ni Jando verbatim, letra por letra. Uy, hindi ko galing maghanap ng letra por letra. Actually, tinatanong kita kanina. Pwede ka bang magbigay sa... Kasi ang pagsabi kasi na Katoliko ang katupara, madali lang sabihin yon. Pero pag patunay nun, yun ang mahirap doon. Wala akong sinabi na hinahanapan kita letra por letra. Ang sabi ko, magbigay ka sa akin ng isang pangalan kung sinong paring Katoliko na noong 1st century pa nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Bigyan mo ako. Eh, walang maibigay ito. Natawa ako sa video ni Jared kaya siya nagkatolik kasi maraming pagkain at video. Ano ba naman niya? Maraming pagkain at video. Pati ba naman video ni Jared na out of context nyo pa? Alam nyo, yung panlilin lang nyo, hindi ubra sa araw ng pag-uukop. Tandaan nyo yan. Dinilangin nyo na lahat ng tao. Sa araw ng pag-uukop, mananagot kayo. Yan pag-out of context nyo, pagputol-putol nyo, tapos iibahin nyo ang kahulugan. Sabi nga ni Soriano nung buhay pa si Eli Soriano, ang ginagawa nyo, umuupak kayo ng mga taga-makmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentidong sinasabi. Grabe, memorize. Talagang memorize, no? Sabi mo, letra por letra, hinahanap mo. Wala akong sinabi letra por letra. Simula noon pa, Gerald, hanggang ngayon, walang akong nakalaban na hinahanapan ko ng letra por letra. Ang sabi mo kasi, kaya sila tumalikod kasi sumunod sa aral ng demonyo. Sumunod. Eh di may nagtuturo na bago sa tumalikod, ang liwanag naman nun, di ba? Ano yung susundan nila kung wala sila sinusundan? Ngek! Kaya nga sumunod sumunod sa aral ng demonyo kasi may nagtuturo na ng aral ng demonyo. Sumunod sila. Kaya sila tumalikod. Ano yung nagtuturo na yun? Nagtuturo sila na bawal ang pag-aasawa. Eh di, before tumalikod ang unang iglesia, may nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Sino yun? Sabi niya, yun ay natupad sa Katoliko. O ngayon, sino pa rin Katoliko nagturo ng 1st century na yun? Walang maibigay. Walang maibigay. Yan, yung panuloko mo, uubra ba yan? Ha? Yang panluloko mo, Gerald Cugnahan, hindi uubra yan. Next time, ako pa rin kalabanin mo, talagang gibang-giba yung mga tindigan mo. Walang isa man sa mga talatang binigay mo ngayon ang nagpatunay na natalikod ang unang iglesia. Ngek, ngek, ngek. Kaya, Gerald, total, magkalapit yung pangalan nyo ni Jared, ikaw naman ang isusunod ko. Kung pag-aaral talaga ng Biblia pag-uusapan, lugi ka sa akin dyan. Sige, last 11 na, oh. Hanggang dito na lang tayo. At least, eto paano, napanood nyo naman kung gaano siya nahirapan. Ang reason ngayon kaya walang hindi gana malinaw kasi yung signal putol-putol. Pag nag-okay na ang signal, ating muling tawagin si Gerald at ating muling pag-usapan ang tema na ito. Tingnan natin na sa kanyang pagbabalik, mapapatunayan ba niya uli ang pagtalikod daw sa unang iglesia kung mapapatunayan niya. Ha? Sayang.
May aral ang Katoliko na talikod ang unang iglesia. Sayang di umabot signal ko. Tanong ko sana sa'yo. Ay, nako! Kahit na anong gawin mo, yang panloloko mo, hindi uubra yan. At sisiguraduhin ko na sa pagbabalik mo, yung mga babasahin mong referensya, ipakita mo naman ang buo. Huwag yung quotation lang. Yung buong page. At basahin natin yung mga karugtong na mga words para makita kung alin doon ang pinutol nyo. Sanay kasi kayo sa incomplete. Ako naman magtanong sa susunod, bro. May gusto lang ako maliwanagan sa aral nyo. Manjiro Sano. O sige, Manjiro Sano. Sige, wait lang ha. Ikaw ang sunod na magtatanong. Okay. So, yan, ate screenshot para hindi mawala si pangalan ni Manjiro Sano. May Orthodox at Bishop ang nakasulat na pangalan na Aklat Katolik. Ha? Orthodox at Bishop. Yung Orthodox naman, sila yung humiwalay sa amin noong 1054. Sila yung humiwalay sa amin. Nagkaroon ng split sa 1054, sila yon. Oh, pero hindi tumalikod ang unang iglesia. May humiwalay. At ang unang humiwalay sa amin, yung Orthodox. Oh. Pero yung unang protestante, Martin Luther talaga yon. Kaya, wala ka talaga. Gerald, wala ka talaga. Sensya ka na. Yung sinabi mo, sa Katoliko natupad, lokohin mo na lang yung lola mo. Kung sa Katoliko natupad, dapat sana wala kaming mass wedding. Ang alam ko, ang INC ang nagbabawal sa kanilang mga membro na makipag-asawa sa hindi nila ka-membro. Yun ang alam ko. Pero kami, kahit iba pala ng palatayan nyo, meron kaming mixed marriage. Tanyo? Meron kaming mixed marriage. Kahit pa Seventh-day Adventist at Katoliko, pwede ikasal yan nang walang lumilipat ng reliyon. Ang tawag namin dyan, mixed marriage. Sa INC, pag hindi ka membro, bawal magpakasal. Okay. Tulog na tayo Gabing-gabi na. May aklat Katoliko at Orthodox at may pangalan ng Bishop ng Catholic na nagpatunay sa aklat ng Catholic. Catholic na talikod ang unang iglesia. Sayang ka, hindi umabot yung tanong ko sa'yo. Bro, kahit anong paliwanag mo, ang totoo, hindi mo talaga mapapatunayan sa Biblia na talikod ang unang iglesia. Bakit? Si Kristo na kasi mismo ang nagsabi, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. Will not conquer it. Pasukin man yan ng mga ganid na lobo, magdala mo sila ng maraming alagad sa kanilang likuran, marami naman tumalikod, pero walang mababasa. Natalikod ang lahat. Walang mababasang natalikod ang lahat. Bakit? Kasinungalingan yan sa turo nyo. Okay, so hanggang dito na naman tayo and time to say goodbye. Paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!